Okay yan ha? Okay yan. Awesome. Given those manifestations, given those manifestations, to what degree has colonial mentality affected the nation and its people? Kumbaga, ganon kalala na ba yung colonial mentality sa Pilipinas at yung parang ba nito kalala na parang naapektuhan yung mga tao dito? So, tingin ko masyado na siyang malala kasi umabot na siya doon sa sobrang kahirapan na ng mga tao dito sa Pilipinas. Kasi nga, ano ba, kung isipin mo, ano ba yung resulta ng pagtangkilik mo ng produkto ng ibang bansa kaysa sa unang pagtangkilik ng produkto ng sarili natin. Ang mas pinayayaman natin yung ibang bansa o yung ibang mga tao, hindi sa sariling atin, na nagresulta ng kahirapan. At patuloy na dito yung maraming mga tao ang nasa slum area, yung mga hindi nakakapag-aral, at maraming paghihirap. Right. So, meron ba kayo gusto? So, yun nga. Tama na, yun nga, na merong correlation yung economy at saka yung colonial mentality. So, siyempre, pag hindi mo tinatangkilik yung sarili mong produkto, siyempre, hindi unlad yung bansa mo. So, isa pa na yun nga, sa dinami-dami ng negative effects na colonial mentality, di ba? Yun nga, nawawalan tayo ng sense of identity, di ba? Yung progression natin, di ba, nasustall siya. Kasi ang nation na walang identity, in my opinion, hindi siya mag-progress. Kasi isipin nyo, naglalag na tayo sa Asia. Eh yung mga kapitbahay natin, di ba? Yung mga kapitbahay natin, sila, maunlad sila. Kasi pag tinignan mo, lahat sila, meron silang identity. Ang India, meron. Ang Malaysia, meron. Ang Singapore, although Singapore, hindi siya homogeneous actually. Pero yung mga tao mismo doon, they have their own set of identity. Kumbaga, actually, meron nga mga, if I'm right, na meron nga mga organization doon for the Malay people, also for those, sa mga Chinese sa Singapore. So, kumbaga, nire-respect pa nila isa't isang identity at meron silang identity as whole. So, ayun, gusto ba kayong dagdag doon? Alright. Ikaw, may gusto kang magdagdag? Ako. At yung pangit kasi dyan ay yung nawawala identity natin sa pamamaraang yung mga tipong iilan na lang yung nakakaalam. Halimbawa, ipagtatanungin kayo anong pambansa natin, isda, anong pambansa natin, bulaklak, kahit gawin mong survey yun kahit sa mga bata lang sa nagsaman. Parang wala nakakaalam. Hindi nila alam yung binibenta nila, yung pala yun. Oo. Hindi ko Di ba? So, yun. Yun. So, nung una, diniscuss namin yung importance ng usap dito tungkol sa colonial mentality. Sunod naman yung mga evidences, yung mga simple manifestations ito sa everyday life. Ito naman is yung causes ng colonial mentality. Ano ba yung maaaring causes dito? Ano ba yung punot dulo nito? So, yung unang question ay what might be some historical factors that have contributed to the success of colonial mentality in the nation? So, ayun nga. So, meron bang distinct era or period na kung saan mas lalong yumabong or lumago, if I may use the term, na colonial mentality? So, ano ba yung historical background nito? Siguro maganda ako simulan muna natin dun sa bago tayo colonize ng Spain. Kasi doon, sa period na yun, kung saan wala pang mga mananakop, unang-una, mga watak-watak na tayo mga Pilipino. May kanya-kanya tayo mga tribo, ganyan. Tapos, yung bawat tribo na to, hindi natin tinatanggap ang isa't isa na bilang kalahi o bilang isa. Kasi wala pang konsepto ng Pilipino. Kasi wala pa tayong konsepto ng Pilipino. So, itong
na parang nabuo lang ang Pilipinas nung dumating ang Spain. Gawa ng, yun nga, ang Spain yung nagpaisa sa atin, pero ito rin yung parang nagpaisa sa atin na parang gusto tayong, pinag-isa tayo para gusto tayong kunin as a whole. Parang gano'n. So, yun. Tapos pangalawa, ang isa pang period na kapansin-pansin na nakadulot ng malaki sa colonial mentality ay yung transition ng Spain into America. Yun nga, yung sa doon naman, since parang tinuturing tayo ng mga Espanyol na low life, mga Indio, ay parang, and then, parang dumating tong Amerika na parang sila ang hero, na silang nang magtuturo. Yun nga, ginamit na ng education para turuan itong mga Pilipino na pero ang turo sa kanila, maling representasyon dahil hindi naman tayo katulad nila na Amerika dahil ang tinuturo nila base sa konsepto mismo nila, base sa kanilang History. American history. Yun nga, parang dumating sila as American heroes and they teach us na sa American institutions, sa ideolohiya nila. Parang meron. Tapos itong ano na to, ang dulo dito, parang napasama itong Spain. Tapos siyempre mapipil ng Pilipino na safe sila. Tapos parang, ito yung susundin nilang track, kumbaga. Ito yung path na susundan nila. Pero in fact, itong Amerika pala ay parang front lang nila itong pag-save sa Pilipinas dahil sila mismo may interest sa Pilipinas. So, dahil sa education, mas napakapit tayo sa Amerika. So, yun nga, so in my opinion, yun yung era na kung saan talagang lumaganap yung colonial mentality. So, given lahat ng circumstances na yun, pati yung historical background, tinalakay ni Mr. Inge, ano yung pwedeng course of action natin? What must be done to alleviate or purge this social cancer? Parang, ano ba yung kailangan gawin natin as a nation, as a people, presently in the Philippines? Sa tingin ko kailangan yung nationalistic education ay ma-implement para yung mga bata or yung mga bagong tuturuan ng kultura ng Pilipinas, mas magkaroon sila ng kaalaman about sa sarili nating bansa nang sa tuwing mawala yung interest nila dun sa mga produkto ng ibang bansa o mga bagay na nakakabuo ng colonial mentality. Tsaka yung sa media na rin, bawasan yung sa ibang bansa na pagpapakita. Tsaka i-ano natin sa sarili natin, kung meron na tayong colonial mentality, dapat parang kilalanin natin na oo, meron tayo. Nang sa gayon kasi, kung alam mo na meron talaga tayong colonial mentality, alam natin kung ano yung babaguhin natin. Diba? So, dapat madali natin siyang mag-discard kung tatanggapin natin na meron tayong colonial mentality at dapat natin ito baguhin. Para sa akin, maganda yung nationalistic education. Para sa akin is selective listening. Kasi, diba, hindi naman pwede mabuhay sa mundong to na nakasalalay sa sarili mong understanding. Siyempre, at one point in your life, kuha ka ng advice sa family mo or sa peers mo. The same with nations, diba? Kasi kapag hindi ka nakipag-interact dun sa mga ibang bansa sa international arena, parang communism na yun. And it is evident na communism is a system that does not really work. For example, Cuba, North Korea. Actually, ang China, hindi na siya pure communism. Also, selective listening in the way na kukunin mo lang yung influence na kailangan mo, yung makikinig ka lang doon sa advice na kailangan mo. Kasi ang best proof dito na gumagana itong selective listening is Japan, di ba? Na kahit na nag-westernize sila, they adapted European constitution, tapos yung weaponry ng Europeans, especially ng World War II. Yung